Hello po mga tambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Bago po natin umpisahan, nagpapasalamat po si Kamanong sa naagusto po na ating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan, siyempre sa YouTube at TikTok. Ito po, umpisahan po natin bago natin komentuhan ang isa na namang napakagaling na congresswoman ng Makabayan Black. Grabe, ikumpara mo kay VP Sara, itong congressman sa mga ginagawa ng ating BC sa ginagawa po ng isang miyembro ng Makabayan Black. Ito po si Franz Castro. Binanatan po ang ating Vice President at yung pagdepensa raw po ni Vice President kay Pastor Kibuloy. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga katambay. Tila masamang ehemplo. Ganito kung ituring ni Makabayang Black Lawyer, House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, si Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos magpahayag ng suporta ang Vice Presidente kay Apollo Kibuloy at igiit na hindi makatarungan ang mga akusasyong ibinabato laban dito. Tanong ng mambabatas, hindi ba batid ng Vice Presidente ang patong-patong na kaso na kinakaharap ni Apollo Kibuloy? Dagdag pa nito, parang napakasamang ehemplo umano ang pinapakita ni Vice President Duterte dahil sa pagtatanggol sa controversial na religious leader. Naharap si Kibuloy sa reklamong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, conspiracy at cash smuggling sa Estados Unidos. Dinidinig naman sa Senado ang sari-saring aligasyon laban kay Kibuloy at religious group na pinamumunuan nito gaya ng pagiging sangkot umano sa large-scale human trafficking, rape, sexual abuse, karahasan at child abuse. Samantalang sa Kamara, isinusulong ang pagbawi sa prangkisa ng Sunshine Media Network International kung saan honorary chairperson si Kibuloy dahil sa mga umano'y paglabag sa prangkisa nito. Panawagan ni Congresswoman Castro kay VP Duterte, sana ay maging ehemplo ito, lalo na at kalihim siya ng Department of Education. Mas mainam din kung papayuhan nito si Kibuloy na harapin ang mga kasong kinakaharap sa loob at labas ng bansa. Wala pang tugon si Vice President Duterte kaugnay ng mga pahayag ng kongresista. Samantala, ngayong araw ng Lunes, March 18, epektibo na ang contempt order ng House Committee on Legislative Franchises laban kay Kibuloy. Ayon sa Vice Chairman ng komite na si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, maaari ng dakpi ng House Sergeant at Arms si Kibuloy. Pinatawan ng contempt si Kibuloy dahil sa pagtangging dumalo sa pagdinig ng House Committee kaugnay ng mga umano'y paglabag sa prangkisa ng Suara Sub Media Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. Bilang patakaran, sinumang individual na pinatawan ng contempt ng House of Representatives ilalagay sa isang detention facility malapit sa South Gate ng Batasan Complex sa Quezon City. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Ayan po mga katambay, nakita po natin ang napakagaling at ang tinuran, ang sinabi ng napakagaling na congresswoman ng Makabayan Black na si Franz Castro. Kaya lang nagtataka lang si Kamanong sa mga malalaking media natin. Bakit di rin po nila nire-research ang congresswoman, di ba? Ito po may kaso rin na kidnapping, di ba? Ng mga bata, ng anak ng mga katutubo natin, di ba? Ano na po kaya nangyari at hindi po yata binabalita rin ang mga sinasabing pagprotekta sa mga kabataan. Ibang klase po kasi magprotekta to, di umano di ba mga tambay? Kung magprotekta po ito ang congresswoman, kinikidnap po ang ating mga anak. Ganyan po siya magprotekta ng ating mga anak, di ba? Itong si Franz Castro, di umano. Kasi may mugshot pa siya di ba? Na talagang may case number, di ba? Yan po nasa balita dati, di ba? Kaya lang nasa court na po 'yan. Kaya yung desisyon na lang po ang tinatanong ni Kamano kung ano na kaya nangyari sa desisyon ng kanyang kaso na kidnapping. Ikumpara mo kay Vice President Sara Duterte na walang kaso. Di ba? Na kinaharap at walang kidnapping na ginawa sa mga bata. At ang hiyang-hiya naman ako rito kay Congresswoman Castro. Yung isang ahensya
na history na ng Pilipinas na top 1 na ahensya ng gobyerno, ang DepEd, number 1 sa ahensya sa buong Pilipinas. Siya pang binabakbakan. Bakit hindi mo bakbakan yung ahensya na napakababa ng rating? Di ba? Kasi politika. Di ba? Kasi natatakot sila maging presidente, si VP Sara, dahil baka yung kanyang kaso na kidnapping na sa mga kabataan nating anak ng mga katutubo nating kababayan, baka mapabilis ang kanyang kaso. At syempre, yung ating mga anak, di ba, na di umano sila ang nagbe-brainwash yung grupo nila, di ba? Di umano. At suportado po nila, di ba? Yung mga kaliwang grupo na sinasabi po di umano na sila ang sumusuporta sa Congress, di ba? At napakagaling po talagang yung politika po, sinasabi nga ni Kamanong, 6 na taon po nila sisiraan si VP Sara na wala naman po silang batayan, puro media, kasama ang media sa paninira sa VP, na wala man lang batayan, puro haka-haka. At yung sinasabi ni Franz Castro na bakit tahasang parang kinakampihan si Kibuloy, yun po'y abogado. Yun po, bilang siya Vice President at abogado, alam niya yung mga kasong kibibigat na ginagawa na paratang sa Senado. Yun po, hindi na po sa Senado usapin yun. Dahil nabanggit din ni Franz Castro na may mga kaso si Kibuloy sa Amerika, saan ho pinag-uusapan na congresswoman ang kaso ni Kibuloy sa Amerika? Nagtatanong lang po si Kamanong, sa Senado ho ba at sa Kongreso pinag-uusapan ang kaso ni Kibuloy, yung sinasabi niyo mga rape? Di ba sa korte ng Amerika? Bakit to dito sa Pilipinas? Puro sa korte ng Senado pinag-uusapan. Ba't hindi po isang pa, katulad ng Amerika, pinag-uusapan po yung kaso ni Kibuloy sa korte? Bakit to sa Amerika, only in the Philippines, pinag-uusapan sa korte ng Senado? Ba't ayaw dalhin sa korte ng Pilipinas? At kasi, ang nakikita ni Kamanong, pag dinala nila sa korte ng Pilipinas, wala nang silbi ang Senado. Wala na silang media mileage kay Kibuloy. Di ba? Mawala na sa exposure. Lalo yung mga nagbabalak tumakbo ng pinakamataas na posisyon, wala na silang pag-uusapan dahil nasa korte na. Yan po ang nakikita rin ni VP Sara dahil siya ay isang abogado. At yung sinasabi niyong prangkisa naman ni Kibuloy, na talagang pinakita nyo pa yung kulungan ng tao, kahit naman sino Pilipino, hindi dadalo. Kukumbidahin nyo para lang pala ikulong. At pinaghahandaan nyo yung kulungan na ng tao, para ipinagmamalaki nyo pag pumunta ka rito kay Buloy, hindi ka na makakauwi. Ito na, kulungan mo. Walang pupunta sa inyo pagka ganyan. Di mo ba? Saka hinuhusgahan nyo na yung tao, wala pa naman hatol ng hukuman. Ginagawa nyo kayo, para kayo judgmental, di ba? Kaya anong klase kayo mga politiko, di umano, na dapat yung batas ang pinatutupad natin. Kayo po, congressman, antimano, hinatulan nyo na yung kapwa-tao nyo na hindi pa naman nag-uumpisang litisin sa korte. Di ba mga tama? At itong Makabayang Black, talagang sa tingin ni Kamanong at nagtatanong din si Kamanong sa inyo mga kabayan, ano po nagawa sa bansa natin ito? Ito pong ni Congressman Castro. Ito po napakatagal na panahon ng congressman. Ano ho kaya nagagawa nito na itutulong at kapaki-pakinabang sa ating bansa? Nagtatanong lang po si Kamanong mga katambay. Ito ba ay kapaki-pakinabang ginagawa nito sa ating bansa? Dahil ito po ay sumusweldo sa atin. Tayo po nagpapasweldo rito mga katambay. Dito po sa Makabayang Black na itong congresswoman na ito. Ito pa'y kumikita sa atin ng daan-daang milyon sa kanyang termino, daan-daang milyon budget. Ano na po kaya? Saan na pupunta ang daan-daang milyon? Silipin din po natin mga tambay ang ginagawa po ng mga ito. Di ba? Kasi si VP Sara, nakikita natin kung saan na pupunta yung pondo, ano nagagawa, di ba? Nakapagtayo ng Vice President offices sa buong Pilipinas. At lahat may proyektong nilalagay po ron, di ba?
Lalo-lalo na yung mga mahihirap natin nilibing, hindi kaya ipalibing ang kanilang mahal sa buhay, di ba? May mga cash assistant, di ba? At yung mga negosyo na mga kababayan natin na tinutulungan, yung negosyo ko day at marami pang iba na tulong na ginagawa ng Office of the Vice President, di ba? Hindi pa siya presidente, di ba? At syempre, DepEd Secretary pa siya. Yung sinasabi ko nga ulit, number 1, top 1 sa buong ahensya ng gobyerno. Di ba? Lahat ng hinahawakan na ahensya ni Vice President ay napakagaling niya at napakaganda na kanyang pagpapatakbo at paghawak sa mga departamentong hawak niya. Di ba? Tapos isang congressman na hindi natin alam kung ano ginagawa sa pera natin na si Congressman Franz Castro na wala man lang tayong nakikita na ipinagmamalaki niya. Di ba? Na naitayo. Ito ba, nakapagpatayo na naman lang kahit isang eskwelahan, mga katambay? Dahil ito po, teacher party list ito di ba? Ano kaya? Ito po kaya, meron ho kaya itong mga estudyante, maliban sa mga sinasabing mga makakaliwa, di ba? Na sinusuportahan. Ito ba, nakita mo ba natin sa balita na ito, merong ginawang isang foundation ng kongresista na binibigyan ng assistant habang siya congressman, itinatawid niya, tinuturuan niya maging maginhawa ang buhay ng mga kanyang nasasakupan, di ba? Walang ipinagmamalaki, maliban lang sa puro kasiraan ng mga Duterte. 2 taon na at 6 na taon ni dating Pangulong Duterte binakbakan niya. Ngayon, ito naman si Sara. Ay, nako. Wala naman napapatunayan. Talagang, nako. Tayong mga Pilipino rin ang may kasalanan. Yung mga ganyang klaseng politiko, bakit yan pinag-uubra ng mga Pilipino, di ba? Na hindi nakakatulong sa bayan at nakakaperwisyo pa, di ba? Kasalanan din natin mga Pilipino. Nalalagay sila diyan, di ba? Yung pera nga natin, daan-daang milyon ang hinahawakan ng isang kongresista. Ganyan lang ang ginagawang paglilingkod sa atin ni Congressman Franz Castro. Daan-daang milyon, mga katambay, na pondo nakukuha nila sa ating bansa, di ba? Hiyang-hiya naman ako sa kanila. Yan lang po, mga katambay, ang komento ni Kamanong dito sa napakagaling na kongresista na si Franz Castro. Muli po, ingatan nawa at tis-tis lang, paglaban natin ating bansa, hindi sa giyera. At may pag-asa pang makabangon tayong muli. Paalam. Bye-bye.